Ang huling mga araw bago ang Pasko ay may lihim para sa Taurus. Isipin mo na naglalakad ka sa makinang na mga kalye ng Maynila, kung saan ang mga parol ay maliwanag na kumikislap laban sa gabing langit, at ang amoy ng bibingka at puto bumbong ay pumupuno sa hangin. Para sa Taurus, ang mga huling araw bago ang Pasko ay hindi lang tungkol sa kasiyahan, may dalang lihim ang mga ito, isang tahimik na mahika na naghihintay na magbukas. May isang hindi inaasahang pangyayari na umuusbong sa iyong buhay, isang pagbabago na maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa pag-ibig, oportunidad, at maging sa iyong sariling hinaharap. Tahimik na nag-aayos ang universo, at ngayon, habang papalapit ang Kapaskuhan, ito ay bumubulong ng mga pangakong para sa iyo lamang. Maaari ba itong maging isang sorpresa sa pananalapi, isang nakakaantig na muling pagkikita, o isang personal na tagumpay na matagal mo nang inaasam? Manatili ka sa akin, dahil sa susunod na ilang minuto, matutuklasan mo ang mga palatandaan, kaalaman, at gabay na maaaring magbago sa iyong Kapaskuhan sa mga paraang hindi mo inakala. Habang papalapit ang Pasko, ang mga kalye sa Pilipinas ay kumikislap sa mga festive na ilaw, ang mga pamilya ay nagtitipon upang maghanda para sa Noche Buena, at ang masayang tunog ng mga karol ay pumupuno sa bawat sulok. Para sa Taurus, ang panahong ito ay palaging panahon ng pagmumuni-muni, pag-asa, at pananabik. Ngunit ngayong taon, ang mga huling araw bago ang Pasko ay may dalang kakaiba, isang lihim na mainat na hinabi ng universo, na naghihintay na ipakita ang sarili sa perpektong sandali. Maaaring nakaranas ka ng mga hamon, pagkaantala, o kawalang katiyakan sa mga nakaraang buwan, na para bang ang iyong mga pangarap ay palaging abot langit lamang. Ngunit ngayon, may mga banayad na pagbabago na nagaganap sa paligid mo, at ang mga oportunidad ay tahimik na nag-aayos upang magdala ng mga biyaya sa iyong buhay. Maging ito man ay isang sorpresa sa pananalapi, isang malalim na emosyonal na koneksyon, o isang personal na tagumpay, ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng pangako. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang mga palatandaan, gabay, at kaalaman na para lamang sa Taurus. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga huling araw bago ang Pasko, matutuklasan mo ang mga nakatagong pagkakataon at matututunan kung paano yakapin ang mahika na inihanda ng universo para sa iyo ngayong Kapaskuhan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon at ang mga dekorasyong pamasko ay nagbibigay liwanag sa bawat kalye sa Maynila at sa iba pang lugar, Taurus, ang iyong likas na enerhiya ay nagsisimulang magbago sa mga banayad ngunit makapangyarihang paraan. Kilala ka sa iyong pagtitiyaga, determinasyon, at tapat na pagkatao. Ang mga katangiang ito ang nagdala sa iyo sa kabila ng napakaraming hamon, ngunit ang mga huling araw ng Disyembre ay nag-aanyaya ng mas malalim na pagmumuni-muni, isang panahon upang maunawaan hindi lamang ang mundo sa paligid mo, kundi pati na rin ang mga enerhiyang tahimik na gumagalaw sa loob mo. Sa mga huling araw bago ang Pasko, ang mga planetary alignment ay nagdudulot ng banayad ngunit makabuluhang pagbabago. Si Venus, ang iyong namumunong planeta, ay nagpapadala ng mga alon ng positibidad sa iyong pananalapi at emosyonal na aspeto. Maaaring maramdaman mo ang biglaang hilig patungo sa kaginhawaan, seguridad, o koneksyon, na akmang-akma sa masiglang diwa ng Paskong Pilipino, pamilya, kabutihang loob, at pagdiriwang. Bawat maliit na karanasan, mula sa masayahing tindero sa pamilihan ng Pasko hanggang sa tawa ng mga batang nagtatakbo dala ang mga parol, ay puno ng mga banayad na cosmic signals na para lamang sa iyo. Maaaring napansin mo ang mga sandaling tila sinusubok ang iyong pasensya, mga pagkaantala sa trabaho, hindi pagkakaunawaan sa mga mahal sa buhay, o mga di inaasahang hadlang. Ngunit, Taurus, ito ay hindi kabiguan, ito ay palatandaan na inihahanda ka ng universo para sa mas dakilang bagay. Tulad ng mainat na paglalatag ng mga parol sa kalye ng Pilipinas, bawat maliit na pagsisikap na ginawa mo ay nagtatagpo upang bumuo ng makinang na larawan ng oportunidad. Sa emosyonal na aspeto, maaaring maramdaman mo ang halo ng pananabik at nostalgia. Ang Paskong Pilipino ay malalim na nakaugat sa mga tradisyon ng pamilya, ang mainit na pagtitipon sa Noche Buena, ang masayang palitan ng regalo, ang melodya ng mga karol na umaalingaungaw sa kapitbahayan. Para sa iyo, Taurus, ang mga tradisyong ito ay higit pa sa kaugalian, ito ay paalala ng pinakamahalaga sa iyo, katatagan, pag-ibig, at kaginhawaan. Sa taong ito, bigyang pansin kung paano ka naimpluwensyahan ng mga sandaling ito. Isang taos-pusong pag-uusap sa isang kapamilya, isang di inaasahang kilos mula sa kaibigan, o bigla ang malinaw na pananaw sa tahimik na pagmumuni-muni ay maaaring magdala ng unang pahiwatig ng lihim na inihahanda ng universo.
Sa pananalapi at praktikal na aspeto, Taurus, ang iyong likas na kakayahan sa pagpaplano at seguridad ay higit na naipapakita ngayon. Maaaring dumating ang mga oportunidad sa paraang hindi mo inaasahan, isang maliit na bonus, bagong proyekto, o di inaasahang regalo na magpapalakas ng iyong yaman. Ang susi ay manatiling bukas, mapanuri at handa. Ang Paskong Pilipino ay panahon ng pagbibigay, ngunit ito rin ay panahon ng pagtanggap, at sa taong ito, maaaring matagpuan mo ang mga biyaya mula sa mga nakakagulat na direksyon. Sa espiritual na aspeto, hinihiling sa iyo ng mga huling araw ng Disyembre na kumonekta sa iyong sarili. Maglaan ng sandali bawat araw upang magnilay sa ilalim ng liwanag ng mga dekorasyong pamasko o habang naglalakad sa masiglang mga kalye na puno ng parol. Pansinin ang mga banayad na pahiwatig mula sa universo, isang intuitibong pag-isip, isang panaginip na patuloy na nananatili, o isang pagkakataong pakikipagtagpo na tila itinakda na. Ang mga palatandaang ito ay hindi random, ito ay nakahanay sa iyong Taurus na enerhiya, na gumagabay sa iyo patungo sa mga desisyon at aksyon na magbubukas sa mga nakatagong biyaya na naghihintay sa iyo. Ito ay panahon upang yakapin ang iyong likas na lakas habang nananatiling bukas sa mga hindi inaasahang pagbabago. Ang iyong matatag na kalikasan ay nagbibigay daan sa iyo upang mapagdaanan ang kaguluhan ng Kapaskuhan ng may kalmadong husay, ngunit hinihiling ng universo na magtiwala ka rin sa mga banayad na palatandaan, intuisyon, at marahang pagkakatugma ng mga pangyayari. Tandaan, Taurus, ang mga huling araw bago ang Pasko ay tulay sa pagitan ng nakaraan at ng paparating, isang sandali kung saan nagtatagpo ang pasensya at posibilidad at ang paghahanda at mahika. Bigyang pansin ang iyong puso, ang iyong paligid, at ang mga maliliit na pagkakataon na tila perpekto para hindi pansinin. Bawat seremonya ng pag-ilaw ng parol, bawat masayang karol, bawat sabayang pagkain ay higit pa sa tradisyon. Ito ay palatandaan na tahimik na ini-orchestrate ng universo ang iyong landas. Sa pamamagitan ng paggalang sa iyong enerhiya, pagiging mapanuri, at pagbubukas ng puso sa parehong praktikalidad at kababalaghan, papasok ka sa isang panahon na puno ng potensyal, pangako, at ng nakatagong lihim na maaaring gawing tunay na hindi malilimutan ang iyong Pasko. Habang unti-unting lumalapit ang mga huling araw bago ang Pasko, Taurus, isang tahimik na pananabik ang unti-unting pumapalibot sa iyo. Ang mga kalye sa Pilipinas ay buhay na buhay sa makukulay na dekorasyon, ang kumikislap na mga parol, ang mga nagliliwanag na ilaw sa Rizal Park, at ang masayang usapan ng mga pamilyang naghahanda para sa Noche Buena. Ngunit sa kabila ng lahat ng masiglang enerhiyang ito, mayroong isang mas banayad, nakatagong bagay na kumikilos ng partikular sa iyong buhay. Isang lihim ang papalapit, isa na maaaring baguhin ang iyong Kapaskuhan sa mga paraang hindi mo inakala. Maaaring mapansin mo ang maliliit, halos hindi napapansing palatandaan, isang kaibigang biglang nakikipag-ugnayan, isang mensahe na tila perpektong dumating sa tamang oras. O kahit isang biglaang kaliwanagan tungkol sa isang personal na desisyon na matagal mo nang ipinagpaliban. Ito ay hindi mga pagkakataon lamang. Tahimik na ipinapahiwatig ng universo sa iyo, Taurus, na malapit na ang sandali ng paghahayag. Sa loob ng buwan, marahil taon, ang pagtitiyaga mo ang naging gabay mo. At ngayon, ang mismong pagtitiyaga na iyon ay malapit ng magbunga. Ang nakatagong lihim na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Maaari itong maging pananalapi, isang bonus, regalo, o isang di inaasahang oportunidad na magpapagaan ng iyong pasanin at magdadala ng pakiramdam ng seguridad. O maaaring ito ay emosyonal, muling pagkonekta sa isang mahal sa buhay, taos-pusong pag-uusap, o isang imbitasyon na magbubukas ng puso mo sa bagong posibilidad. Ang kulturang Pilipino ay nagbibigay halaga sa pamilya, komunidad, at koneksyon, at malamang na nakaugnay ang lihim na ito sa mga tradisyong ito. Isipin mo ang isang pagtitipon sa Noche Buena kung saan ang isang simpleng, hindi inaasahang kilos o taos-pusong pag-uusap ay magbibigay liwanag sa isang landas na hindi mo pa naisip. Minsan, Taurus, ang mga pagbabagong ito ay dumarating sa anyo ng mga ordinaryong pangyayari. Maaaring dumaan ka sa isang nagtitinda ng parol at maramdaman ang kakaibang pakiramdam ng pagkakakilala, o mapansin ang isang karol na nagdudulot ng alaala na nag-udyok ng serye ng mga kaisipan at desisyon. Nasa mga detalye ang mahika, ang universo ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mundong kilala at minamahal mo. Bigyang pansin ang mga banayad na palatandaang ito, sapagkat ito ang iyong gabay patungo sa lihim na naghihintay. Ang susi ay manatiling naroroon at bukas. Ang Paskong Pilipino ay panahon ng kasaganaan, hindi lamang sa material na regalo,
kundi pati na rin sa mga sandali ng kasiyahan, pananaw, at koneksyon. Ang papalapit na lihim ay kaayon ng kasaganaan na ito, ngunit nangangailangan ng iyong kamalayan upang ganap na maipakita ang sarili. Huwag baliwalain ang maliliit na pahiwatig o panandaliang instinct, madalas silang may mas malalim na kahulugan kaysa sa iyong iniisip. Sa emosyonal na aspeto, ito ay panahon upang magtiwala sa iyong intuisyon. Maaaring hamunin ka ng lihim sa iyong comfort zone o mangailangan ng desisyong matagal mo nang pinagdadalhan. Taurus, ang iyong likas na katatagan at praktikal na kalikasan ay makakatulong sa iyo dito, ngunit ngayon ang sandali upang balansihin ang lohika at intuisyon. Makinig sa iyong panloob na tinig habang maingat na binabantayan ang mga panlabas na palatandaan. Sa pananalapi, maging mapagmatsyag sa mga di inaasahang oportunidad. Maaaring may kaibigan o kamag-anak na mag-alok ng pagkakataong makipagtulungan, mamuhunan, o makatanggap ng regalo na di inaasahang tumutugma sa iyong pangangailangan. Sa espiritual, magnilay sa iyong mga karanasan at relasyon. Inaanyayahan ka ng universo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong landas, sa iyong mga halaga, at sa mga koneksyon na tunay na mahalaga. Ang mga tradisyon ng Paskong Pilipino ay nag-aalok ng salamin para sa lihim na ito. Tulad ng pagtitipon ng pamilya upang mag-ilaw ng mga parol, magpalitan ng regalo, at magsalo-salo, ikaw rin ay inaanyayahang paliwanagin ang iyong sariling buhay sa pamamagitan ng kamalayan at intensyon. Ang lihim ay hindi lamang tungkol sa material na tagumpay o panlabas na kasaganaan, ito ay tungkol sa pagkakahanay, pagkilala, at pagtanggap sa mga biyayang tahimik na nabuo sa paligid mo. Taurus, sa mga huling araw bago ang Pasko, buksan mo ang iyong mga mata sa mga banayad na himala sa paligid mo. Isang pagkakataong pakikipagtagpo, isang mensahe mula sa isang mahalagang tao, o kahit isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni ay maaaring magpasimula sa paglabas ng lihim. Manatiling mapagmatsyag, magtiwala sa iyong intuisyon, at hayaang ang pag-unfold ng nakatagong biyayang ito ay magbigay ng sorpresa, inspirasyon, at gabay sa iyo patungo sa isang kapaskuhan na puno ng higit na saya at kasiyahan kaysa sa inaasahan mo. Ngayon na nararamdaman mo na ang paparating na nakatagong lihim, Taurus, panahon na upang ihanda ang iyong sarili na tanggapin ito ng buo. Ang kamalayan lamang ay hindi sapat, ang aksyon ang tulay sa pagitan ng potensyal at realidad. Ang mga huling araw bago ang Pasko ay higit pa sa simpleng pagbibilang ng araw para sa kapistahan. Ito ay pagkakataon para iayon ang iyong mga desisyon, pananaw, at enerhiya sa mga biyayang naghihintay. Magsimula sa pagmumuni-muni. Ang Paskong Pilipino ay malalim na nakaugat sa tradisyon at pasasalamat. Maraming pamilya ang nagtitipon upang palamutyan ang kanilang mga tahanan, mag-ilaw ng mga parol, at magsalo-salo sa Noche Buena. Maglaan ng sandali bawat araw upang pagnilayan ang iyong sariling buhay, ang mga tagumpay, hamon, natutunang aral, at mga oportunidad na maaaring hindi mo napansin. Ang pagsusulat ng maikling journal entry o tahimik na pag-isip tungkol sa mga bagay na pinahahalagahan mo ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga kaalaman na dati nakatago. Tumutugon ang universo sa kalinawan, Taurus, at ang pagmumuni-muni ay tumutulong sa iyo na maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Sunod, bigyang prioridad ang koneksyon. Ang pamilya at komunidad ay nasa puso ng Paskong Pilipino, at ang iyong mga relasyon ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagpapakita ng lihim. Makipag-ugnayan sa isang taong matagal mo nang hindi nakausap, ayusin ang hindi pagkakaunawaan. O ipahayag ang pasasalamat sa mga sumuporta sa iyo. Kahit ang maliliit na kilos, isang tawag sa telepono, taos-pusong mensahe, o pagsali sa mga tradisyon ng pamilya, ay maaaring magbukas ng mga oportunidad at palakasin ang mga ugnayan na hindi inaasahang makakaapekto sa iyong landas. Sa pananalapi, maging maingat at maagap. Kung may dumating na oportunidad, maging ito man ay maliit na bonus, proyekto, o pagkakataong mamuhunan, pag-isipang mabuti. Ang iyong likas na Taurus na katangian ay praktikal at matatag, na nagbibigay daan upang suriin ang mga sitwasyon ng malinaw. Iwasan ang pagmamadali sa mga desisyon, ngunit manatiling bukas sa mga posibilidad. Minsan, ang mga biyaya ay dumarating sa anyo ng mga panganib o hamon. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang pagtitiyaga at pangunawa ay mga bertud, at ngayon, ang mga katangiang ito ay magsisilbing gabay sa iyo. Sa espiritual na aspeto, Taurus, magsanay ng pagiging mapanuri at magtiwala. Ang Paskong Pilipino ay puno ng mga ritual ng ilaw, musika, at pagmumuni-muni mula sa pagsisimba sa simbang gabi hanggang sa pagkanta ng mga karol. Makilahok sa mga tradisyong ito ng may intensyon.
Hayaan ang kagandahan ng mga parol, init ng pagtitipon ng pamilya, at melodya ng masayang kanta na gabayan ang iyong kamalayan. Habang ini-enjoy mo ang mga karanasang ito, bigyang pansin ang mga sandaling may kahalagahan, isang pag-uusap, isang kilos, o kahit isang mabilisang pag-isip. Ang mga banayad na palatandaang ito ay paraan ng universo upang himukin ka sa aksyon. Isa pang mahalagang aksyon ay ang pagtanggap sa pagiging flexible. Ang paparating na lihim ay maaaring hindi eksaktong tulad ng inaasahan mo. Maaaring ito ay isang pagkakataon sa pananalapi na nakatago sa anyo ng simpleng pabor, o isang koneksyon na nagsisimula sa maliit na interaksyon at lumalago sa isang makabuluhang relasyon. Maging handa na lumabas sa iyong comfort zone, Taurus. Madalas ipapaalala ng Paskong Pilipino na ang kasiyahan ay dumarating sa maraming anyo, sa pagbibigay, pagtanggap, at sa mga hindi inaasahang sorpresa. Ang kakayahan mong umangkop habang nananatiling matatag ay titiyak na makukuha mo ang mga oportunidad na ito. Sa huli, palagi ng pasasalamat at positibong pananaw. Araw-araw, kilalanin ang maliliit na biyaya, isang mabuting salita, isang nakakatulong na kilos, o isang sandali ng kaliwanagan. Pinapalakas ng pasasalamat ang iyong enerhiya at inaayon ka sa tamang timing ng universo. Binibigyang diin ng mga tradisyon ng Pilipino ang kagandahan ng pagbabahagi ng saya at liwanag, at kapag naipapakita mo ang positibong pananaw na ito sa iyong sariling buhay, nagiging magnet ka para sa karagdagang biyaya. Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagmumuni-muni, koneksyon, pagiging mapanuri, pagiging flexible, at pasasalamat, inihahanda mo ang entablado para sa lihim na naghihintay sa iyo. Tandaan, Taurus, ang aksyon ay hindi palaging nangangahulugang malalaking hakbang, kadalasan, ang maliliit at intensyonal na hakbang ang nagdudulot ng malalim na pagbabago. Ang panahong ito ay pagkakataon upang lumampas sa paghihintay at aktibong pumasok sa agos ng oportunidad, tiniyak na ang mga huling araw bago ang Pasko ay hindi lamang masaya, kundi tunay na nagbabago ng buhay. Taurus, habang papalapit ang mga huling araw bago ang Pasko, may mas malalim na antas ang paparating na lihim, isang antas na humahaplos sa iyong puso, espiritu, at pakiramdam ng layunin. Habang ang mga palatandaan at oportunidad ay maaaring malinaw sa iyong araw-araw na buhay, ang tunay na mahika ay nakasalalay sa kung paano mo nararamdaman, kung paano ka kumokonekta, at kung paano mo pinapayagan ang iyong sarili na yakapin ang mga biyayang tahimik na bumubuo sa paligid mo. Ang Paskong Pilipino ay higit pa sa mga dekorasyon at regalo, ito ay panahon ng init, pagmumuni-muni, at emosyonal na kasaganaan. Nagtitipon ang mga pamilya sa mga mesa na puno ng mga tradisyonal na putahe, lechon, bibingka, puto bumbong, habang umaalingaw-ngaw ang mga karol sa mga kapitbahayan. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang selebrasyon, ito ay paalala ng pag-ibig, koneksyon, at pasasalamat. Para sa iyo, Taurus, ang pakikilahok sa mga tradisyong ito ay nagbibigay ng espiritual na salamin. Paalala ito sa kahalagahan ng emosyonal na presensya, sa pagtingin sa maliliit na kilos na may malalim na kahulugan. Isang simpleng ngiti, isang ibinahaging kwento, o isang taos-pusong maligayang Pasko, ay maaaring tumunog ng malalim, binubuksan ang iyong puso sa banayad na pagbabago sa iyong buhay. Sa espiritual na aspeto, iniimbitahan ka ng universo na magtiwala sa tamang panahon nito. Ang iyong likas na katangian bilang Taurus, katatagan, praktikalidad, at katapatan, ay matapat na gumabay sa iyo, ngunit ngayon, hinihingi ang banayad na pagpapasakop. Bitawan ang labis na pag-isip at kontrol, at hayaan ang enerhiya sa paligid mo na gabayan ang iyong mga hakbang. Madalas itinuturo ng mga tradisyong Pilipino ang kikapwa, ang pagbabahagi ng pagkatao at pagkakaugnay. Kilalanin na ang paparating na lihim ay maaaring kaugnay ng mga relasyon, pagkakasundo, o emosyonal na pagbabago, hindi lamang sa material na biyaya. Sa emosyonal na aspeto, magnilay sa nakaraang taon. Anong mga aral ang humubog sa iyong puso? Anong mga hamon ang sumubok sa iyong pasensya? Anong mga kagalakan ang nagbigay ligaya sa iyong espiritu? Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong paglalakbay, magkakaroon ka ng pananaw sa mga pattern, pagnanasa, at oportunidad. Ang paparating na lihim ay nakaayon sa iyong emosyonal na paglago, Taurus. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang muling pagkonekta sa isang mahalagang tao, isang nakakaantig na regalo, o kahit isang panloob na pagkaunawa na nagbabago sa iyong perspektiba. Bigyang pansin ang mga sandali ng pagkakatugma. Maaaring ang isang pamilyar na Christmas carol ay magpabalik ng alaala, o ang liwanag ng isang parol ay tila nagbibigay linaw sa isang kaisipang matagal mong iniiwasan.
Ito ay mga banayad na pahiwatig, mga senyales mula sa universo na nakabalot sa wika ng pang-araw-araw na buhay. Itinuturo ng kulturang Pilipino na ang kahulugan ay makikita sa maliliit, paulit-ulit na kilos at tradisyon. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga palatandaang ito, maaari mong makilala ang unti-unting paglabas ng lihim bago pa man ito ganap na magpakita. Panahong ito rin upang yakapin ang pasasalamat bilang espiritual na gawi. Araw-araw, kilalanin ang mga natanggap mo, kapwa nakikita at hindi nakikita. Pinapalakas ng pasasalamat ang enerhiya ng mga biyaya na nagpapadali sa pagsasama ng lihim sa iyong buhay. Magnilay sa init ng pamilya, sa kasiyahan ng sabayang tawanan, at sa kagandahan ng simpleng tradisyon. Ang mga pagmumuni-muning ito ay hindi lamang emosyonal na damdamin, ito ay pagkakahanay sa ritmo ng universo, tiniyak na ang paparating na lihim ay makarating sa iyo ng buong buo. Sa huli, Taurus, hayaang maramdaman ng malalim ang iyong puso. Ang mga emosyonal at espiritual na kaalaman na iyong nakakalap ngayon ay gagabay hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi pati na rin sa darating na taon. Sa pamamagitan ng paggalang sa iyong damdamin, pagmamasid sa banayad na palatandaan sa paligid mo, at ganap na pakikilahok sa iyong panloob at panlabas na mundo, lumilikha ka ng matabang lupa para sa mga nakatagong biyaya na mamumunga. Maingat na inihanda ng universo ang sandaling ito, hinabi ang tamang panahon, oportunidad, at emosyonal na pag-resonate. Sa mga huling araw bago ang Pasko, nagsasama-sama ang iyong enerhiya, pasensya, at kamalayan. Magtiwala sa iyong sarili, Taurus. Buksan ang iyong puso, yakapin ang iyong intuisyon. At hayaang ang mahika ng Kapaskuhan ay ihayag hindi lamang ang lihim, kundi pati na rin ang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng iyong kaluluwa, ng iyong mga mahal sa buhay, at ng mismong universo. Taurus, ang sandali na matagal mo nang hinihintay ay malapit nang dumating. Ang mga huling araw bago ang Pasko ay tahimik na nag-orkestrang pagbabago, hinahabi ang mga palatandaan, oportunidad, at banayad na pagkakatugma upang dalhin ang nakatagong lihim sa iyong buhay. Isipin mong naglalakad sa isang kalye sa Maynila sa malamig na gabi ng Disyembre, ang mga parol ay kumikislap sa bawat bintana, ang amoy ng bibingka at puto bumbong ay pumupuno sa hangin, at ang mga pamilya ay nagtatatawanan sa di kalayuan. Sa gitna ng masiglang enerhiyang ito, may isang bagay na pambihira ang malapit ng ipakita, para lamang sa iyo. Maaaring magsimula ito sa isang mensahe o tawag, isang simpleng kilos na nagpapasimula ng sunod-sunod na pangyayari. Maaaring ito ay matagal nang inaasam na oportunidad sa pananalapi, isang makabuluhang koneksyon, o isang emosyonal na pagbabago na magbabago sa iyong pananaw. Ano man ang anyo nito, Taurus, ang universo ay inihanda ang mga pangyayari ng perpekto, tiniyak na handa ka nang tanggapin ito. Ang iyong pagtitiyaga, katatagan, at pagiging mapanuri sa maliliit na palatandaan ay naghanda sa iyo para sa eksaktong sandaling ito. Sa emosyonal na aspeto, ang paghahayag ay parang alon na dumadaloy sa iyong puso. Ang matagal ng alalahanin o kawalang katiyakan ay biglang nawawala. Ang mga tradisyon ng Paskong Pilipino, ang sabayang pagkain, ilaw ng parol, at melodya ng mga karol ay nagpapalakas sa sandaling ito, lumilikha ng damdamin ng kagalakan, init, at koneksyon na parehong nakikita at espiritual. Ramdam mo ang pagkilala, pagpapahalaga, at pagkakasabay sa enerhiya ng universo. Ang lihim na ito ay hindi lamang isang pangyayari, ito ay bunga ng paghahanda, pagtitiyaga, at pagkakahanay. Maaaring makatanggap ka ng di inaasahang regalo na nagpapagaan ng pinansyal na stress o isang taos-pusong mensahe mula sa isang taong tunay na nakakaunawa sa iyong paglalakbay. O marahil ito ay isang panloob na pagkaunawa, isang kislap ng kaliwanagan tungkol sa iyong layunin, mga relasyon, o susunod na hakbang. Ano man ito, pinupuno nito ang iyong puso ng pag-asa, pasasalamat, at panibagong pananaw sa posibilidad. Habang niyayakap mo ang sandaling ito, Taurus, pansinin ang ugnayan ng tradisyon at mahika. Binibigyang diin ng kulturang Paskong Pilipino ang pagsasama-sama, kagalakan, at pagbibigay. Maaaring ipakita ang lihim sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig o kabutihang loob, isang muling pagkikita ng pamilya, sabayang pagkain, o pagdiriwang sa komunidad na di inaasahang nagbubukas ng mga pintuan sa iyong personal o profesional na buhay. Ginagamit ng universo ang mga pamilyar at masayang sandaling ito bilang daluyan upang maghatid ng mga biyaya, paalala na ang mahika ay madalas dumarating sa mga karaniwang anyo. Sa sandaling ito ng kasukdulan, hayaang maramdaman mo ng buong buo. Bitawan ang mga pag-aalinlangan, magtiwala sa tamang panahon, at yakapin ang kagalakang nakapaligid sa iyo.
Ang nakatagong lihim, maingat na inihanda sa loob ng mga buwan o taon, ay dumating upang paliwanagin ang iyong landas. Ang enerhiya ng Kapaskuhan, ang mga tradisyong mahalaga sa iyo, at ang iyong matatag na kalikasan ay nagsasama-sama, lumilikha ng sandali ng malalim na pagbabago. Taurus, ang mga huling araw bago ang Pasko ay hindi na lamang bilang pagbibilang ng araw tungo sa kapistahan, ito ay isang pintuan sa mga bagong oportunidad, emosyonal na kasiyahan, at espiritual na pagkakahanay. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin, pananatiling bukas, at pagyakap sa mahika sa paligid mo, pumapasok ka sa isang panahon ng paglago, biyaya, at hindi malilimutang karanasan. Dumating na ang lihim at handa na ang iyong puso. Taurus, habang nagtatapos ang mga huling araw bago ang Pasko, ngayon ay nakatayo ka sa hangganan ng pagbabago. Ang lihim na inihanda ng universo para sa iyo ay hindi na nakatago, ito ay unti-unting ipinapakita sa harap ng iyong mga mata. Maging ito man ay sa anyo ng biyayang pinansyal, emosyonal na koneksyon, o panloob na pagkaunawa, ang enerhiya sa paligid mo ay buhay na puno ng posibilidad. Ang mga tradisyon ng Paskong Pilipino, ilaw ng parol, sabayang pagkain sa Noche Buena, at masayang karol, ay nagpapaalala na ang mahika ng buhay ay madalas dumating sa pamamagitan ng koneksyon, pasasalamat, at init ng pagsasama-sama. Ngayon ang panahon upang kumilos ng may intensyon. Magnilay sa mga kaalamang iyong natutunan, yakapin ang mga banayad na palatandaan, at manatiling bukas sa mga oportunidad na bigla ang lilitaw. Makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, ipahayag ang pasasalamat, at lubos na isabuhay ang kagalakan ng Kapaskuhan. Tandaan, Taurus, ang universo ay nagbibigay gantimpala sa pagtitiyaga, kamalayan, at mga aksyong nagmumula sa pagmamahal at pagkakahanay. Kung ang mensaheng ito ay tumutugma sa iyo, maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din mula sa mga huling araw ng gabay mula sa kosmos. Mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman na nakatuon sa Taurus at iba pang zodiac signs, at abangan ang mga susunod na gabay na makakatulong sa iyo sa pag-navigate ng pag-ibig, oportunidad, at personal na paglago. Habang papasok ka sa Pasko, dalhin ang kamalayan na ang mga biyaya ay maaaring dumating ng tahimik, nakatago sa pang-araw-araw na sandali, at ang iyong matatag at matiyagang kalikasan ay nagbibigay daan sa iyo upang kilalanin at lubos na tanggapin ang mga ito. Magtiwala sa proseso, Taurus. Ang mga huling araw bago ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong puso, isipan, ito ang iyong sandali.